hinahanap kita sa loob ng 15 taon. Nasaan ka ba talaga? Kumusta? Ma'am, kayo po ba si Xiao Fangfang? May parcel kayong kailangan pirmahan. Antok, umalis ka na. Antok, umalis. Yaw. Tatay, antok na antok ako. Yaw. Tatay, tuturuan kita ng isang paraan. Antok, umalis. Antok, umalis ka na. Tatay, Makati. Antok ka pa ba? Hindi na. Tito. Paano mo to ginawa? Lumayas kayong lahat, mga gago. Ikaw, yun ang sinasabi ko. Ikaw, yung nagde-deliver. Umalis ka na. Bayaran mo. Kami ang babayaran? Matanda, gusto mo nang mamatay? Wala siyang kinalaman dito. Kung may problema kayo, sa akin na lang. Sa'yo ha, ininsulto niya ako. Galit na galit ako ngayon. Ikaw magpakalma sa akin. Magandang babae iyon. Halata namang hindi niya kaya ang mga tambay, pero sumalo pa rin siya sa harap ko. Putang ina mo. Galawan mo ang tao ng Black Dragon Syndicate, ang amo namin, si Ginong Zhang. Ay ang underground king ng lungsod ng Ilog at sinusuportahan siya ng bagong gobernador general ng lungsod ng Ilog, si Jiao. Naghahanap ka ng gulo. Ang ingay ninyo. Bago pa ako magalit. Umalis na kayo. Teka lang, maghintay ka? Salamat po, kuya. Walang anuman. Sa mga ganyang tambay, hindi sila makikinig sa katwiran. Ang parcel mo. Salamat po sa pagtulong, kuya. Kailangan ko nang umuwi. Bukas ay ikakasal na ako. Sa susunod na pagkakataon, siguradong ililibre kita ng pagkain. Paalam, kuya. Amo, tungkol sa dati, ang trail ng utak sa likod naputol na naman. Inaasahan ko na. Alamin mo kung saan nakatira ang babae. May dala siyang anting-anting. Hindi ko lang masyadong nakita. Kailangan kong kumpirmahin. Ang anting-anting niya, kung pareho ba sa anak ko. Ma'am. Ang tatay ko at ang bagong gobernador general na si Jiao ay nag-uugnayan. Kapag nagkaugnay na, ang angkan naming Jiang sa lungsod ng Ilog ay magiging makapangyarihan. Pahalagahan mo ang pagkakataong ibinibigay ko sa iyo. Naiintindihan ko, basta bago ang kasal bukas makuha ko ang bahay sa Pandaraya at pagkatapos gibain ikakasal na tayo. Tss, ang tanga niya araw-araw iniisip na pakasalan ka. Kung malaman niya na ang nobya ay ako at hindi siya, mababaliw kaya siya? Yadong! Ano ang ginagawa ninyo? Yadong, sino siya? Kumusta? Ako ang vice-presidente ng Santos Construction Group, Jiang Shuyu, at amo din ni Guyadong. Yadong, kakatingin ko lang sa inyong dalawa na magkahawak ang kamay. Ano ang ibig sabihin nun? Utang na loob ko kay pangkalahatang tagapamahala Jiang ang aking tagumpay. Nagpapasalamat lang ako. Talaga? Akala mo ba lahat ng tao ay tulad mong ignorante na walang alam sa social etiquette? Ako? Hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Hindi naman. Magkasama tayong lumaki mula pagkabata. Sa loob ng maraming taon, paano kita pinakitunguhan? Alam mo naman. At saka, bukas na ang kasal natin. Paano ako hindi magtitiwala sa'yo? Tingnan mo, ito ang binili ko gamit ang 3 buwan kong sweldo para sa'yo. Ang suit na isusuot mo sa kasal. Pwede mo ring isuot sa trabaho. Sige na. Umuwi ka na muna. Susunduin ko si pangkalahatang tagapamahala Jiang pauwi. Mura lang yan. Bukas isuot mo ang high-end na damit na binigay ko sa'yo. Sige, sige.
Yadong para akong nasa panaginip, sa wakas pakakasalan na kita. Fang. Salamat sa iyo sa mga nakaraang taon. Kung wala ka, wala akong pera para matapos ang pag-aaral. Lahat ng iyong sakripisyo, naaalala ko lahat. Sumusumpa ako. Mula ngayon, mamahalin at aalagaan kita. Fang, gumawa ako ng isang kasunduan sa pag-aari bago ang kasal. Pirmahan mo ito. Ito ay para sa iyong proteksyon, ang iyong mga ari-arian bago ang kasal. Pagkatapos ng kasal, sa iyo pa rin ito. Ang pera na kikitain ko sa hinaharap, ikaw ang mamamahala. Yadong napakabuti mo sa akin. Mag-aayos muna ako sa hotel. Ikaw naman, ikaw ang bida ngayon, dapat may grand entrance ka. Papuntahin ko ang wedding car para sunduin ka. Nanay, nakikita mo ba sa langit? Sa wakas ikakasal na ako. Akin na. Ang babaeng tangang si Xiao Fangfang, talagang naniwala siya sa pinirmahan niyang prenuptial agreement. Hindi niya nakita ang nakatago dito, ang kasunduan sa paglilipat ng titulo ng bahay. Ngayon, ikaw ang may-ari ng bahay na ito. Kapag napirmahan na ang demolition permit, maaari na nilang gibain ang bahay. Kung hahadlang siya, aalisin natin siya. Sige, salamat Ginoong Gu. Ang tangang iyon ngayon ay nasa panaginip ng kasal, di ba? Tara na. Ang babaeng yon, baka siya nga si Yao Yao. Nanay! Pagkatapos ng maraming taon, hindi ko na matandaan si tatay kung ano ang itsura niya, pero alam ko masama siyang tao. Pwede naman niyang iligtas tayong mag-ina. Kinamumuhian ko siya. Pero pagkatapos ngayon magkakaroon na ako ng sarili kong bahay. Na makilala si Yadong na mabuting lalaki, nanay, kung buhay ka pa sana, tiyak na babasbasan mo rin kaming dalawa. Tara, lumapit ka, i-demolish ninyo ang buong bahay na ito, patagpatin. Sige. Gusto mong mamatay? Pinipigilan mo ang bulldozer. Sino ang nag-utos sa inyong mag-demolish? Tingnan mo ito, nilagdaan na ng employer ang papel legal at tama, umalis ka na agad. Yadong? Ako talaga ang may-ari ng bahay na ito. Ano ba talaga ang nangyayari? Huwag mo siyang pansinin, diretso lang. Ito ang aking amay na iniwan sa akin na bahay. Hindi ninyo dapat i-demolish ito. Buwisit ka, huwag kang manggulo dito. Alam mo ba kung kaninong proyekto ito? Kung maantala ang oras, kaya mo bang managot? Lumayas ka. Pakiusap, huwag ninyo itong gibain. Ito ang aking amain na iniwan sa akin na bahay. Bukod sa aking nanay, siya lang ang pinakamabuti sa akin. Hindi ninyo maaaring gibain ang kanyang bahay. Ano ang gusto ninyo? Kahit gaano karami ibibigay ko. Ang hiling ko lang iwanan ninyo ang bahay na ito. Wala akong pakialam doon, kayo dalawa kunin ninyo siya at hilahin. Maganda. Sa suot mong damit, ikakasal ka yata, pumunta ka na sa kasal, wag mo na kaming pahirapan. Oo nga, mawawala rin ang bahay na ito. May kabayaran naman. Kunin mo ang pera at kasama ang iyong amain. Bumili ng bagong bahay basta't buhay ang magulang kahit saan ay iyong tahanan. Wala na akong mga magulang. Dalawang walang kwentang tao. Bulldozer, huwag mo siyang pansinin, diretso lang dito. Ito ay proyekto ng Underground King ng Lungsod ng Ilog, proyekto ni Ginoong Jiang. Kung may mangyari, si Ginoong Jiang ang bahala. Tigil. Grabe ang lakas nito. Tito, bakit ikaw? Gusto mong mamatay? Ituloy ninyo ang paghuhukay.
Umalis ka na. Kuya, okay ka lang? Ayos lang. Ngayon, hindi ba ang kasal mo? At bakit nandito ang bulldozer? Hindi ko rin alam. Sinabi ni Yadong na may susundo sa akin, pero hanggang ngayon, wala pa ang sasakyan. Nauna pa ang demolition team. At sa permit ng demolition, ang pangalang nakalagay ay kay Yadong pa rin. Baka naman naloko tayo. Imposible, hindi ako lolokohin ni Yadong, kailangan ko siyang tanungin. Sasamahan na lang kita. Sa loob ng kalahating oras, gusto kong malaman ang resulta ng DNA. Naiintindihan ko. May ito ang iyong manugang, si Jiang Shuya. Diyos ko. Ito ang tinaguriang hari ng ilalim ng lungsod ng ilog, ang anak ni Amo Chang. Ang ganda pala, nanay ni Yadong, ang anak mo sa hinaharap ay may napakaliwanag na kinabukasan. Sa wakas, makakahinga ka na rin. Ang ating Yadong, pagka-graduate ay pumasok agad sa Santos Construction Group. Ngayon, pati anak ni Amo Chang ay nahumaling kay Yadong. Sa mga susunod na araw talaga namang magiging masaya ka. Kumpara kay Xiao Fangfang, yang mahirap, pangit at boba na iyon, ang manugang mo ngayon ay napakagaling. Huwag na nating banggitin siya. Araw-araw nagtitinda. Ang amoy ng kahirapan nakakasuka. Bakit hindi dumalo ang tatay mo? Ang tatay ko ay nakikipagkita kay Gobernador General Zhao. Tawagin natin ang lalaking ikakasal sa entablado. Kuya, mauuna na ako. Yadong, hindi mo talaga ako lolokohin, talagang hindi. Mga minamahal naming mga kaibigan, mga panauhin, magandang tanghali sa inyong lahat. Sa masayang araw na ito, ang aming Ji Guyadong at Bibi Jiang Shuya ay ikinasal. Sama-samang bumubuo ng isang masayang pamilya. Ngayon, papuntahin ang lalaking ikakasal at tawagin ng malakas ang pangalan ng kanyang nobya. Pumunta sa harap ng entablado. Yadong, bakit sa demolition permit nakasulat ang pangalan mo? Bakit hindi mo ako sinundo? Niloloko mo ba ako talaga? Umakyat ka rito, Jiang Shuya, ang pinakamamahal kong babae. 10 taon ang daan upang magkasamang sumakay sa bangka. 100 taon upang magkasamang mahiga sa iisang unan. Papuntahin natin ang magandang nobya. Yadong, siguradong may hindi pagkakaintindihan dito. Hindi mo ako kayang lokohin. Mahigit 10 taon na tayong magkasama. Sinabi mo na papakasalan mo ako. Ano ang nangyari? Mrs. DNA test, malapit nang lumabas ang resulta. Sa tingin ko, anak natin siya. Hindi ko inakala na pinnotaon na nakaabot pa kami sa kasal ni Yao Yao. Bakit nandito ang nagtitinda ng BBQ? Oy, hindi ito ang lugar para sa'yo. 5 star na hotel ito, wala kaming BBQ. Sa pagpasok mo pa lang, ramdam na ang kahirapan. Lugar ba ito para sa'yo? Umalis ka na, nakakasama ka ng loob. Yadong? Bakit mo ako dinaya? Noong unang beses, hindi ka natapos ng mga gangster. Ngayong demolition, hindi ka pa rin natapos, parang ipis na hindi mamatay nakakadiri. Ikaw, lahat ng ito ay ginawa mo, Yadong. May dahilan ka naman, di ba? Yadong, hindi na tayo magtatrabaho sa kumpanya niya. Pwedeng maghanap ng ibang trabaho. Yadong, napakahusay mo. Hindi umaasa sa kanya. May kinabukasan pa rin tayo. Bumaba ka na dito, huwag mong sirain ang importante sa anak ko. Yadong, magsalita ka naman. Pilit ka ba niya o hindi? Xiao Fangfang, nakakainis ka na gusto mo ng sagot. Sasabihin ko sa'yo ang sagot. Gusto ko siya. Siya ang gusto kong pakasalan. Hindi ako magpapakasal sa isang nasa mababang antas ng lipunan, puno ng mantika ang katawan at bastos at makaluma. At nakakadiring babae. Huwag kang mambastos. Huwag mo akong pilitin na mag-away tayo. Bakit? Sa loob ng maraming taon, ibinigay ko sa iyo ang lahat. Inalagaan kitang mabuti. Bakit mo ako pinagtaksilan? Ang tao ay umaangat. Ang tubig ay dumadaloy pababa. Huwag mo nang banggitin ang pagtataksil. Ang kayang ibigay sa akin ni Shuyu ay hindi mo kayang ibigay sa akin kahit kailan kung ikaw ganun din ang pipiliin mo. Hindi ako ganoon. Wala kang pera para makapag-aral sa kolehiyo. Ako ang nagtrabaho para mabigyan ka ng pag-aaral. Ikaw at ang nanay mo ay walang matuluyan. Ako ang nagpatira sa inyo sa bahay ko, Guyadong.
Noong panahon na ikaw ay nasa pinakamahirap na sitwasyon, ako lang ang hindi ka iniwan. Tinulungan kita sa bawat pagsubok. Hindi ko inaasahan na ikaw ay ganito pala, mapanlamang at mapagmataas. Walang puso at walang utang na loob na tao. Huwag mong sabihin na napakabuti mo. Ang sinasabi mong sakripisyo ay iilan lang naman. Magkano ba ang halaga niyan? Binabalik mo ang nakaraan. Gusto mo lang naman ng pera, di ba? Pulubi. Ito. Kung magkano ang gusto mo ibibigay ko sa'yo. Kunin mo na ang pera at umalis ka na. Pera ba ang hinihingi ko? Ang lahat ng sakripisyo ko, mababayaran ba ng pera? Ang buong pamilya nyo ay nakakadiri. Hindi ko kukunin ang perang ito, pero ang bahay ng aking amang nag-alaga sa akin ay dapat ibalik sa akin. Tutul ako sa demolisyon. Sabihin mo lang na ibalik sa'yo, ibabalik agad. Sasabihin ko sa'yo ang totoo. Ang bahay nyo ay nasa loob ng plano ng bagong commercial center. Kung hindi babasagin ang bahay nyo, paano matatapos ang buong proyekto? Hindi lang ako magdi-demolish, gigibain ko ito ng walang natitira. Guyadong, inakala mo akong tanga at niloko mo ako dahil lang sa bahay na ito? Kukunin ko talaga ang bahay na ito. Ang laki ng bibig mo. Sino ka ba sa tingin mo? Hindi pa ako tapos sa'yo. Mga tao, hulihin ninyo siya. Ikaw. Amo, lumabas na ang resulta ng DNA. Siya ang anak mo. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Guyadong, wala ka bang hindi kayang gawin? Masahol ka pa sa hayop? Eto, hindi ba masyadong sobra? Paano kung... Anong sobra doon? Karapat dapat sa kanya iyon. Matibay siya, okay lang. Ngayon ang kasal ko. Siya ang dumating para manggulo. Nakita naman ng lahat. Tama, kami ni Xiao Fangfang ay naghiwalay ng mapayapa. Siya ang nanliligalig. Nangliligalig! Guyadong, masyado mong mataas ang tingin sa sarili mo. Wala na akong pagtingin sa iyo. Gusto ko lang makuha muli ang aking amain. Ang bahay na iniwan sa akin. Sana maghiwalay tayo ng maayos. Ibinalik ninyo ang bahay sa kanya, hindi ba? Kailangang gibay ng bahay. Ayaw niyang gawin iyon. Niloloko ninyo siya para ipatumba ang bahay. Masyadong sobra na iyon. Pinalalahanan ko kayo. Ang buong commercial center ay pinapaunlad ng Santos Construction Group namin. Ang responsable sa pagpapaunlad. Alam ninyo kung sino ang tatay ko. At ang tatay ko ay nakakonekta na sa bagong gobernador general na si Zhao. Nakakonekta na. Pinapayuhan ko kayong huwag makialam. Ngayon, hindi ka naman talaga nobya. Ngunit nakasuot ka ng wedding dress. Sa tingin ko may misunderstanding ang lahat. Mamang, hubarin ang kanyang damit. Guyadong, nagkamali akong magtiwala sa iyo. Hayop ka, maging multo man ako. Hindi ko kayong pakakawalan. Matigas pa ang ulo mo. Isang uli lang walang magulang. Ipagpatuloy ninyo ang paghubad. Karapat dapat. Masyadong nang-aapi. Ang tatay niya ay ang boss ng grupo ng konstruksyon ng Santos, ang hari sa ilalim ng lungsod ng Ilog, at ngayon nakakonekta sa gobernador general. Hindi siya maaaring awayin. Sino ang mga has na sakta ng anak ko? Tito, tulungan mo ako. Wala yan, nandito ako. Sino ka? Pakialaman mo ang pamilya, Jiang. Sa tingin ko, siya ang kabit ni Xiao Fangfang. Hindi nyo alam, ang biktima ay ang aming si Yadong. Sabihin daw ng babaeng ito na nagtatrabaho siya pero ang totoo, naghahanap siya ng kalaguyo. Kung hindi, isang babaeng walang pinag-aralan, paano siya kumita ng ganoon karaming pera, nag-ayos pa ng bahay at pinag-aral ang anak ko? Imposible. Kasinungalingan yan. Ako, nagtatrabaho ng 2 o 3 trabaho. Bawat sentimo na kinikita ko ay perang malinis na pinagpawisan ko. Pawis? Pawis ba yan sa kama? Kung anong klaseng tao ka, hindi ba namin alam? Inaapin nyo lang ang aming si Yadong na isang mabait na tao. Tama. Ang aming si Yadong, naabisuhan na ang mga kaibigan at pamilya na ikakasal na. Pero nadiskubre na si Xiao Fangfang ay may ibang lalaki, naghahanap ng kalaguyo. Ang aming si Yadong ay umiyak ng labis, parang gusto nang mamatay. Nagkasundo kami ni Yadong na huwag ilantad si Xiao Fangfang ang tungkol sa kanyang kalaguyo. Pagkatapos ng lahat, para kay Yadong, nakakahiya rin ito.
Pero ikaw, Xiao Fangfang, babaeng hamak, lumalaki ang ulo, ayaw kang pakawalan. Kasinungalingan kayo. Hindi ako kailanman gumawa ng anumang bagay na nakasama kay Guyadong. Gagawin pero hindi kayang panindigan. Nariyan lang sa tabi mo ang kalaguyo mo, di ba? Isang tito na may dating. Hindi inaasahan na ganitong klaseng tao, gusto mo? Mukhang gutom ka na talaga kahit anong bagay kinakain mo. Kung magpapatuloy ka sa pagsisinungaling, sasampalin kita ng malakas hanggang sa hindi ka na makapagsalita. Lalakas loob mo akong saktan? Alam mo ba kung sino ang tatay ko? Alam mo ba ang relasyon ng tatay ko at Gobernador General Zhao? Ano ang relasyon nila? Hintayin mo! Sana ay makatulong kayo sa akin, Gobernador General Zhao. Magnegosyo ng tapat, huwag kang magbigay ng masamang balita. Sagutin mo na, tama na muna ang usapan ngayon. Salamat, Gobernador General Zhao. Sa ibang araw, maghahanda ako ng handaan sa Ilog Grand Hotel para sa iyo. Kailangan mong dumalo. Aalis na ako. Sa buong lungsod ng Ilog, sino ang may lakas ng loob na saktan ng anak ko, si Jiang Gongcheng? Bored ka na ba sa buhay? Darating ako agad. Darating na ang tatay ko. Malalaman mo kung gaano kalakas ang tatay ko. Isang maliit na gangster lang, gaano kalakas? Ang yabang mo. Mamaya hindi ka na magiging mayabang. Dahil ang tatay ko ang pinuno ng Black Dragon Syndicate. Ang hari ng ilalim ng lungsod ng Ilog. Ang kanyang pangalan ay kilala sa buong lungsod ng Ilog. Walang hindi nakakaalam. At higit pa, ngayon si Gobernador General Zhao ay panauhin ng tatay ko. Buong lungsod ng Ilog. Kami ng pamilya Jiang ang may kontrol. Ano? Bagong dating lang ang Gobernador General at nakipag-ugnayan na kay Amo Chang, kaya ang pamilya Jiang sa lungsod ng Ilog ay magiging makapangyarihan. Gobernador General Zhao. Si Zhao Lu, noong siya ay bata pa, ay sumusunod sa akin bilang alalay. Kapag sinabi kong silangan, hindi siya pupunta sa kanluran. Kapag sinabi kong lumuhod, hindi siya tatayo. Wala kang takot mamatay? Sinabi mong si Gobernador General Zhao ang alalay mo? Alam mo ba kung anong posisyon ng Gobernador General? Si Gobernador General Zhao ang namamahala sa buong lungsod ng Ilog. Pinangangasiwaan ang lahat ng usapin ng lungsod ng Ilog. Sa tingin ko gusto mong mamatay. Naglakas loob kang insultuhin si Gobernador General Zhao. Papunta na ang tatay ko. Pagdating niya, dadalhin kita sa harap ni Gobernador General Zhao. Isa na namang malaking tagumpay. Fangfang, maaring matapos ng maayos ang usapin ngayon. Ayokong bigyan ka ng kahihiyan, pero ang lalaking kalaguyo mo, sinaktan si Shuya. Nagalit si Gobernador General Zhao. Iba na ang sitwasyon nito. Pwede ninyo akong siraan, wag sirain si Manong. Kami ay malinis at walang bahid. Sinisiraan ng mabuting tao. Ikaw isang ulila. Kung hindi siya ang kalaguyo mo sa lungsod, bakit niya isinapanganib ang buhay? Mas gugustuhin pang galitin si Gobernador General Zhao. Baka siya ang tatay mo. Ako ang kanyang ama. Walang magulang si Fangfang, bakit biglang may tatay? Mayroon lang akong ama-amahan. Wala nang ibang tatay. Ang aking tunay na ama ay isang hamak na nag-iwan ng asawa at anak. Kahit buhay pa siya. Kahit nakatayo siya sa harapan ko, hindi ko siya kikilalanin. Ang dami ng taon. Hindi inaasahan na anak, galit na galit ka pa sa akin. May dahilan ako sa nangyari noon. Ngayon hindi ko masabi sa'yo ng lantad. Manong, tama at matuwid kami. Hindi kailangan ng dahilan. Wala itong kinalaman sa'yo. Ako ang may sala sa'yo. Ang usapin ng pagkikilala. Mukhang kailangan ng mahabang pagpaplano. Kailangan munang tulungan ng anak ko. Ayusin ang kasalukuyang problema. Okay lang, siguradong aasikasuhin ko ang problema mo ngayon. Kahit dumating si Zhao Lu ng personal, dapat silang lumuhod pag nakita ako. Isang tagahatid. Ang yabang naman. Wala talagang alam sa mundo. Tingnan natin kung kaya mo pa maging mayabang. Ngayon papaluin ko muna. Hayop kang walang puso. Huwag kang magulo. Anong gagawin mo? Ako ay miyembro na ng pamilya Jiang. Bitawan mo si Yadong. Maaari kong ipatawad ka ng tatay ko. Ang sampal na ito ay para sa iyong pagkukunwari. Tigilan mo na. Ang sampal na ito ay para sa iyong pagiging malandi. Tigilan mo na! Ang sampal na ito ay para sa iyong kawalan ng utang na loob. Nakikiusap ako, paalisin mo si Yadong. Kung patuloy kang pumalo, mamamatay si Yadong. Xiao Fangfang, sabihin mo sa kanya na bitawan si Yadong. Ipinapangako kong palalayain kayong dalawa. Ibabalik din sa iyo ang bahay. Seryoso ka? Oo naman. Mano. Bitawan mo muna siya. Kayong masamang mag-asawa, pinalo nyo ang lalaki ko. Ngayon hindi ko kayo tatantanan. Jiang Shuya, gusto mo bang bumalik sa usapan?
Kayo dalawa, sinira ninyo ang kasal ko ngayon. Hindi lang ako sinaktan ninyo, pati ang lalaki ko. Kahit si Gobernador General Zhao ay hinamon ninyo. At tingin mo ba patatawarin kita? Fang-Fang, huwag kang maniwala sa sasabihin ng sino mang hayop. Kaya ko siyang saktan minsan, kaya ko siyang saktang muli. Ang dahilan kung bakit ko siya pinakawalan ay para sabihin sa'yo, hindi pa ito tapos. Mula pagkabata hanggang ngayon, hindi pa ako nakaranas ng ganitong hirap. Kahit ang tatay ko ay hindi ako sinampal. Ikaw, isang hamak na delivery boy, naglakas loob mong saktan ako ng ganito. Sinasabi ko sa'yo, ngayon ay kukunin ko ang buhay mo. Subukan mo lang. Kuya, ayaw kong dahil sa akin may mangyari sa'yo. Huwag kang mag-alala. Wala siyang magagawa sa akin. Mukhang hindi mo talaga alam ang galing ng tatay ko. Ang titulong hari sa ilalim ng lupa ng lungsod ng ilog, sinong makakarinig nito at hindi matatakot? 2 taon na ang nakalipas, may 1 taong nakipag-agawan kay Ginoong Zhang sa negosyo, diretsong ginamitan niya ng golf club, pinatay at inilibing ng buhay. Ngayon, sinaktan mo ang kanyang anak na babae, tiyak na mas malala ang kapalaran mo kaysa sa kanya. Ako ang sasalo sa lahat ng kasalanan. Kahit si Ginoong Zhang o Gobernador General Zhao, kung kailangan ng buhay, kunin nila ang akin. Wala akong ama at ina, kung mamatay ako, walang magmamalasakit. Sakto, makakapunta ako sa aking ina at amang nag-alaga sa akin. Huwag, dapat kang mabuhay ng maayos para maging karapat-dapat sa iyong ina. Ngayon kayo dalawa walang makakatakas. Walang sino man sa mundo ang may karapatang magtakda ng aking buhay o kamatayan. Ngayon, kailangan mong lumuhod at humingi ng tawad kay Fang-Fang, mamalimos ng kanyang kapatawaran, ibalik sa kanya ang bahay, at bibigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Talagang baliw ka na. Ikaw, isang delivery boy, gusto mong butasin ang langit? Isang hamak na mang-aapi sa bayan, napakayabang at mapang-api. Naglakas loob na tawagin ang sarili na langit ng lungsod ng ilog. Ngayon talagang butasin ko ang langit na iyan. Tingnan natin kung ano ang magagawa ninyo sa akin. Sino ang walang takot na sumaktan sa aking anak na babae? Tay, wala ka, inapi na ang anak mo. Sinong matapang na yan? Ang mangapi sa anak ko? Siya yang. Hindi lang ako ang inaapi niya, pati na rin ang iyong bagong manugang. At hindi kanya nirerespeto. Sabi niya lilipulin ang angkan natin. Kapal ng muka. Sino ka ba? Matandang to. Isang hamak na delivery boy lang siya. Akala ko kung sino kang malakas. Delivery boy lang pala. Wala siyang kinalaman dito. Sa akin na lang kayo. Huli na. Binigyan kita ng pagkakataon pero hindi mo pinahalagahan. Guyadong magsalita ka naman. Kung ano ang anak, gayon ang ama. Ngayon ko lang nakita. Malapit ka nang mamatay at nagyayabang ka pa? Ang pagbagsak ng angkan ninyong Jiang para sa mga tao sa lungsod ng ilog ay isang malaking magandang balita. Sa lungsod ng ilog, tanging ang Gobernador General Ang may kakayahang wasakin ang angkan naming Jiang. At ako, kamakailan lang, ay nakikipag-usap sa Gobernador General na si Zhao. Kaya, sa lungsod ng ilog, sino ang makakagalaw sa akin, Jiang Gongcheng? Wala nang takas. Ang maliit na tao, paano lalaban sa ganyan? Paano naging kakampi mo si Zhao Lu? Ang pangalan ng Gobernador General, hindi mo dapat basta-basta banggitin. Mukhang gusto mong mamatay agad. Si Zhao Lu, noong 16 o 17 taong gulang ay sumama na sa akin. Hindi lang basta pagbanggit ng pangalan. Kung gusto ko siyang lumuhod sa akin, hindi siya magsasabi ng hindi. Sino ka ba pagluhod ng Gobernador General sa'yo? Zhao Lu, gusto kong sa loob ng 3 minuto pumunta ka sa Ilog Grand Hotel. Kung mahuli ka, hindi na kita hihintayin. Naintindihan ko po. Sa pinakamabilis na paraan tungo sa Ilog Grand Hotel. Nakakatawa ka. Gusto kong makipagkita kay Gobernador General Zhao. Kailangan dumaan sa sekretarya para mag-schedule. Isang tawag mo lang direkta kang makakatawag kay Gobernador General Zhao. Akala mo naman tanga kami. Bastos na tagapaghatid ng package. May kwenta ba iyan? Akala mo naman ang pamilya diyang pinalaki sa takot? Manong talaga naming hindi namin sila kayang labanan. Hayaan ninyo akong pasanin ang lahat. May paraan ako para pakawalan kanila. Alam ko na sa mga nakaraang taon marami kang pinagdaan ng hirap. Madalas kang inaapi, ngunit mula ngayon hindi kita hahayaang maapi pa ng sinuman. Sige, suntukan. Itong bastos na tagapaghatid ng package, baliin ang mga binti at ilibing ng buhay. Ang damit pangkasal ni Xiao Fangfang hubarin ninyo para sa akin. Wala siyang karapatang magsuot niyan. Kung paano siya haharapin kayo na ang bahala. Guyadong ayaw ko na ng bahay. Lahat ng kahihinatnan ako ang mananagot. Papakawalan mo si Manong. Siya ang may kasalanan. Walang makakapagligtas kung may sisihin sarili mo. Kung hindi ka ng gulo, lahat tayo payapa. Ngayon, huli na ang lahat. Sige, atake. Huwag antalahin ang oras ng kasal ko. Sige.
Ito, paano nangyari ito? Anong nangyari? Mga walang kwenta, araw-araw ang alam nyo lang ay kumain, uminom at magsaya. Kahit isang matandang hindi nyo kayang harapin. Tayo na. Isang nagde-deliver lang. Paano kayo matatalo? Tayo na. Ibinalik nyo sa kanya ang bahay at lumuhod kayo para humingi ng tawad. Wala naman akong maling ginawa. Anong hihingi ng tawad? Humingi ng tawad. Papahingain mo ang pamilya Jiang na humingi ng tawad sa kanya. Wala kang aasahan. Huwag mong isipin na kaya mong lumaban at magaling ka na. Sa labas, ang umaangat ay depende sa pera, kapangyarihan. Talaga? Sa buong lungsod ng ilog, ako ang may sabi. Sino sa inyo ang makakasuntok sa kanya, bibigyan ko ng 100,000. Sino ang makakasipa sa kanya, bibigyan ko ng 200,000. 100,000 kada suntok! Hintayin natin siyang halos patay na, saka ko siya sisipain ng 2 beses. Sa loob ng ilang dekada, ako ang naghahari sa lungsod ng ilog. Anong sitwasyon ang hindi ko pa nakita? Kung hindi ko lang dinala ang mga tamad at walang silbi, ang mga tauhan ko, isa-isa kayang kang lamunin hanggang wala nang matira. Mga kaibigan, dumating na ang pagkakataong kumita. Lakad na! Lakad na kayo, dumating na ang pagkakataong yumaman. Bakit niyo ako pinipigilan sa pagyaman? Sa tingin ko, ang taong ito sa itaas ay hindi ordinaryo. Mga kababayan, Si Guyadong at ang pamilya Jiang ay nagtulong-tulong upang mangapi. hindi ko inaasahan na tutulungan ninyo ako ngunit umaasa ako na. Huwag kayong makikipagtulungan sa kasamaan. Parang nakikiusap ako sa inyo. Ayaw nyo na ba ng pera? O gusto nyong galitin kami? Lakad na. Dumating ang gobernador general ng lungsod ng ilog na si Zhao. Hindi ba ako nagkakamali? Tagalungsod ng ilog ito, Gobernador General Zhao. Nanay ni Yadong, ang galing mo naman magpalaki ng anak. Pati ang Gobernador General Zhao ay dumalo para ipagdiwang ang kasal ni Yadong. Mauunlad ang pamilya ninyo. Huwag ninyo kaming kalimutan, mga kapatid. Madali lang yan. Dumalo ang Gobernador General Zhao dahil sa aking manugang at sa aking kumpare. Hindi tulad ng bobong ito, napabigat lang sa aming Yadong at ginulo pa ang kasal. Walang modo. Ayos lang. Ngayon alam mo na sa lungsod ng ilog kung sino talaga ang may kapangyarihan. Oh, mamaya makikita nila. Gobernador General Zhao, Dumating po kayo. bakit hindi kayo nagpaalam ng maaga? Salamat sa inyong pagdalo sa kasal ng aking anak na babae. May maliit na aberya. Kapag naayos ko na ito, ililibre ko kayo ng husto. Sana ay makisama kayo at uminom ng ilang baso. Huwag na po kayong mag-abala, Ginoong Jiang. Ito ay Jiaolu, ang lungsod ng ilog na ito. Magaling kang mamahala, kung ano-anong mga walang kwenta ay nag-aangkin na silang underground king. Lakas ng loob. Naglakas loob kang tawagin ang Gobernador General Zhao sa kanyang pangalan. Gobernador General Zhao, ang yabang ng taong ito. Papahuli ko siya at ililibing ng buhay. Jiang Gongcheng. Gobernador General Zhao, ano po? Ginoo, ako po ang nagkulang sa pag-iisip. Pinahiya ko po kayo. Amo. Narinig ko ba yan? Itong si Gobernador General Zhao, bakit niya sinasaktan si Ginoong Jiang? Ang kilalang Gobernador General Zhao, lumuhod siya sa harap ng baliw na iyon. Hindi kaya totoo kaya ang sinasabi nila? Amo, tungkol sa nangyari ngayon, may anuman po ba kayong utos? Wala naman akong problema. Pero ang kasama ko, si Miss Xiao Fangfang, ay pinagkanulo ng isang lalaking walang kwenta inagaw ang kanyang bahay. Ininsulto siya. Oras na para singilin ang mga ito. Amo, huwag kang mag-alala. Ngayon, sa sino mang walang respeto sa inyo at sa binibini, mga walang galang tuturuan ko sila ng leksyon tungkol sa mga patakaran ng lungsod ng ilog. Binibini. Gobernador General Zhao, ano po ang ginagawa ninyo? Yung isa ay delivery boy, yung isa naman ay nagbebenta ng barbecue. Paano sila karapat-dapat sa inyong paggalang? Jiang Gongcheng, tumahimik ka. Ang taong ito ay nagligtas sa aking buhay noon, na nagprotekta sa buong Malaya, isang dakilang tao. Nagprotekta? Nagprotekta sa Malaya. Nagprotekta sa Malaya. Dakilang tao. Gobernador General Zhao, pasensya na po, hindi ko kayo nakilala. Ang dalawang Ginoo at binibini na ito ay aalagaan naming mabuti. Tungkol sa bagong business district. Ang kapal ng mukha mong banggitin yon, Jiang Gongcheng. Pagkatapos ng gabing ito, wala nang puwang ang pamilya Jiang sa lungsod ng ilog. Gobernador General Zhao, ano ang pagkakamali? Maaari naming ayusin. Mangyaring huwag nyo kaming pabayaan ng pamilya Jiang. Bigyan nyo kami ng pagkakataong mabuhay. Ikaw si Guyadong, tama ba? Go,
Gobernador General Zhao, magkakapamilya tayo. Ako ang asawa ni Xiao Fangfang. Magkasama kaming lumaki ni Xiao Fangfang. Ang aming pagmamahalan ay mas matibay pa sa ginto. Ang ginawa nila, wala akong kinalaman. Guyadong, ikaw ay isang tunay na halimaw. Pinutol ko na ang ugnayan natin. Fangfang, pakiusap mo sila. Nalito lang ako sandali. Mahal talaga kita. Fangfang, Fangfang. Alam mo kung ano ang gagawin. Hindi ito pwedeng itapon. Hayaan nyo kaming mag-ina na mabuhay. Buhay. Umalis sa lungsod ng ilog. O kaya't mamalimos kayo. Alam ko na matagal na ang mag-inang iyon ay hindi mabuti. Sayang lang si Pangpang sa mga taon ng kanyang sakripisyo. Malas siya. Amo, may iba pa ba kayong utos? Wala na, umuwi ka na muna. Ito ay ako nung bata pa na kasama ng aking ina. Dito, tila ito ako nung bata ang aking tirahan. Sa makalawa ay ang anibersaryo ng kamatayan ng aking ina. Babalik ako sa aming probinsya upang dalawin. Sa makalawa ay anibersaryo ng kamatayan ng iyong hipag. Kailangan kong umuwi. Tulungan mo akong linisin ang lugar ng maaga. Naiintindihan ko. Ang asawa ng kuya at ang araw ng kamatayan ng aking ina ay pareho. Ito ay Ang aking amain. Maupo ka. Tito, salamat sa pagtulong mo sa akin ngayon. Hindi ko alam kung paano kita babayaran. Huwag mo nang isipin yan. Ang mga bagay na ito, dapat ko namang gawin. Bakit hindi ka umiinom? Hindi ko inaasahan na makakainom ako ng tsaa na tinimpla mo para sa akin. Medyo nag-aatubili ako. Ano bang ikakapag-alinlangan mo? Kung gusto mo, araw-araw kitang titimplahan. Sana ikaw na lang ang tatay ko. Hindi tulad ng tunay kong ama na pinanood lang kaming mag-ina na halos patayin na ng masasamang tao at siya mismo ang tumakas. Hindi ganoon yun. Paano mo nalaman? Alam ko mas mabuti ka pa sa tunay kong ama. Noong bata ako, akala ko siya ay bayani, pero hindi ko inakalang siya ay isang demonyong nag-iwan ng pamilya. Sobrang galit ako sa kanya. Naisip mo na ba na baka may dahilan ng tatay mo? Ano man ang dahilan, hindi dapat niya hinayaan na mamatay si nanay kami. Ang pinakamahal niya sa mundo, huwag mo na akong pakitaan sa kanya. Hindi ko siya mapapatawad. Hindi ko akalain na galit sa akin si Fangfang. Kung ipapakita ko ngayon na ako ang tunay niyang ama, tiyak na iiwan ako ni Fangfang. Tito, wala naman tayong kaugnayan. Bakit ang bait mo sa akin? Dahil ikaw, kamukha mo ang nawawala kong anak na babae. Pareho lang tayo. Sana po, Tito, mahanap mo na ang anak mo. Kung nasa tabi mo pa siya, ang saya sana ng batang yun. Fangfang, gusto mo bang maging inampon kong anak? Ako, inampon. Maraming nangyari ngayong araw eh. Wala pa tayong kumain. Hindi na. Magluluto ako ng noodles. Fangfang, tutulong ako. Yaw, anong ginagawa mo? Nagluluto ako ng noodles para kina tatay at nanay. Tapos na! Ang anghang ng noodles na ito. Masarap! Hindi naman ito maanghang. Anong tinitingnan mo? Bumalik ka na sa sala at kumain.
Ano? Hindi mo ba gusto ang noodles? Masarap. Pero, hindi ko alam kung sa hinaharap may pagkakataon pa ba ako makakain ng isang bowl na ganito ng noodles na gawa ng anak ko. Kung hindi mo naman iniisip, gusto kong maging inaanak mo. Talaga? Wala na ang tatay ko, wala kang anak na babae, nagkataon lang. Sige, anak. Tatay mo, alagaan ka ng mabuti. Babawi ako sa mga paghihirap mo. Anong sinasabi mo? Hindi naman ikaw ang nagpahirap sa akin. Kumain ka na, lumalamig na ang noodles. Ninong, Oh? Labinlimang taon na tayong hindi nagkita. ang kinilala ko ay inaanak. Pero kapag sinabi kong ako ang tunay mong tatay, tiyak na aalis ka agad. Hindi na ako makakasama sa tabi mo. Dito na lang kita ihahatid. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Hindi ka ba papasok? May mga gagawin ako sa mga susunod na araw. Pagkatapos hahanapin kita. Sige. Makalipas ang 2 araw, pupunta ako sa lumang bahay para ialay ang dasal sa mama mo. Sayang at hindi kita madala. Kung hindi, tayong dalawa, hindi na tayo magiging ninong at inaanak. Mama. Makalipas ang 2 araw, pupunta ako sa lumang bahay para tingnan. Sana hindi ko siya makita. Luz de Leon. Dumating ako para makita ka. Ale, may itatanong lang po ako. Alam niyo po ba kung nasaan ito? Nasa unahan lang, diretso lang, makikita mo na. Asawa ko, ito lahat ang mga paborito mong ulam. Sana ay isama ko ang anak natin para sabay kang makita. Pero dahil sa nangyari nun, galit pa rin siya sa akin. Natatakot akong iwanan niya ako muli. Kaya hindi ko siya makilala. Inay, sa wakas ay nakauwi na ako. Hindi ba yon? Si Binibini? Inay, sa wakas ay nakauwi na ako. Asawa ko. Aalagaan ko ang anak natin. Anong ginagawa mo dito? Nasa bahay ng kinakapatid kong ama, nakahanap ako ng larawan noong bata pa ako, nakasama ng aking ina. Ayon sa impormasyon sa larawan, nakarating ako dito. Totoo nga, ito ang bahay ko nung bata ako. Ninong, anong ginagawa mo rito? Nakita ko rin ang larawang iyon. Kaya naisipan kong tingnan ang bahay mo nung bata ka kung ano ang itsura. Pero hindi ba ngayon sinabi mong araw ng kamatayan ng asawa mo? At bakit ang nanay ko ay kapareho ng araw ng kamatayan ng asawa ni Ninong? Pareho ng araw pero may 2 o 3 taon ang pagitan. Katatapos ko lang mag-alay sa asawa ko at pumunta ako rito upang tingnan. Ninong, ang aking ina ay napakabait kahit magkamali ako, hindi niya ako pinapagalitan. Si tatay ay laging wala sa bahay pero nagagawa pa rin ni nanay na ayusin ang bahay ng maayos. Hanggang sa kung hindi dahil sa tatay ko na gumawa ng masama at naghiganti ang mga kaaway, paano mamamatay si nanay? Ang aming pamilya naman, paano naging ganito? Talagang galit na galit ako sa kanya. Nung araw kaming mag-ina ang pagdukot sa amin, baka may kinalaman din ng tatay ko. Paano ko magagawa ang ganyang bagay?
Ang ibig kong sabihin, sa pagkakakilala ko kay Joji, hindi niya gagawin yan sa inyong mag-ina. Ninong, masasabi ko lang na hindi mo siya lubos na kilala. Dahil sa galit ko sa kanya, sinadya kong kalimutan ang kanyang muka. Pero noong araw siya ang pag-iwan sa amin ng mag-ina ay naaalala ko pa ng malinaw. Ninong, bakit kakaiba ka ngayon? Ikaw, hindi kaya ikaw ang aking tunay na ama? Ano ba ang sinasabi ko? Si Ninong ay napakabait. Paano naman magiging tatay ko, yung masamang tao? Ninong, gusto ko nang tumira dito. Pagbalik dito parang kasama ko si nanay, pakiramdam. Walang problema, magpahinga ka muna dito. Magsasalita ako ng tao para tulungan kang maglipat ng gamit para makalipat ka na ngayong gabi. Salamat, Ninong. Nanay, si Ninong ba ay hindi ang tunay kong tatay, di ba? Kung siya man, wala na talaga akong mamahalin sa mundong ito. Sana nag-iisip lang ako ng sobra. Tawagan mo si Chen Xiong para sa akin. Tulungan ang anak kong babae na maglipat ng bahay. Hindi mo pa ba kinikilala ang anak mo? Dahil ako ay sumuko sa kanilang mag-ina noon, galit siya sa akin. Iniisip niya na ako ang pumatay kay Luz de Leon. Natatakot ako na kung kilalanin ko siya, baka hindi na tayo maging ninong at inaanak. Sa tingin ko, mas mabuting kilalanin mo na ang anak mo. Nakita niya noon ang mga dumukot sa kanilang mag-ina. Baka matuklasan natin kung sino ang nasa likod ng pangyayari. Ngayon, ano pa ang silbi ng mga to? Nakatanggap ako ng impormasyon na ang dating pinatay nating New World Group ay tila nakatanggap ng tulong mula sa isang grupo at mukhang muling nabubuhay. Ano? Kung sa pamamagitan ni Yao Yao mahahanap natin ang mga dumukot sa kanila, baka makatulong. Sino yan? Anong kailangan mo sa akin? Kakatawag lang sa akin ni Zhao Lu. Inutusan akong tumulong sa anak ni Cao Ji na maglipat ng bahay. Ibig sabihin, natagpuan ni Cao Ji ang kanyang anak na matagal nang nawalay, prinsipe ng kanluran. Ito ang magandang pagkakataon natin. Noong araw, natagpuan ni Cao Ji ang listahan at inubos ang New World Group. Kahit ikaw na nasa likod ng mga eksena ay muntik nang mahuli. Bakit hindi natin samantalahin ang pagkakataong ito? Oo, ang anak ang kanyang kahinaan. Kukunin natin ang anak ni Cao Ji bilang hostage para pilitin si Cao Ji na sumunod at sabay nating patayin siya. Sa gayon, makakapag-umpisa akong muli sa pagtatayo ng New World Group at kontrolin ang buong Malaya ng Underground World. Buti na lang at inilagay ko na ikaw sa tabi ni na Zhao Lu at Cao Ji at sa wakas nakuha mo ang ganitong magandang pagkakataon. Magaling. Mahal na prinsipe, sa oras na yon, ang posisyon ng pinuno ng New World Group. Natural ay ibibigay sa iyong mga kamay. Ito ay hindi ka tao ni Gobernador General Xiao. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ano ang gusto kong gawin? Siyempre, gagamitin kita bilang pain. Ang tattoo na ito, ikaw ang taong kumidnap sa akin at sa aking ina noong araw. Ang galing ng memorya mo, babaeng bastos. Tapos na si Kuya Kiao. Dali, magmaneho ka papuntang ospital. Buwisit. Akala mo dahil nakaisa ako sa'yo ng ilang beses, nagkaroon ng pabigat, akala mo may karapatan ka ng mag-utos sa akin? I-kidnap na natin siya. Kung hindi dahil sa'yo dinukot mo kami ng nanay ko, hindi sana namatay ang nanay ko. Hindi. Noong araw, si Jiang Qianfan ay binigyan ng pagkakataon ng tatay mo. Kung iniwan lang niya ang bagay na yon, hindi namin gagawin saktan kayong mag-ina. Kung may sisihin ang tatay mo. Ngayong ganito na, bakit mo pa ako kinidnap? Siyempre, tulad ng dati, gagawin kang hostage para sa tatay mo. Walang silbi. 15 taon na ang lumipas, hindi niya ako kinilala. Hindi niya talaga gusto ang anak niyang babae. Mali ka dyan. Kung gusto mo, magtaya tayo. Magtaya? Tatawagan ko ang tatay mo. Tingnan natin kung darating siya. Uy, Kuya Tao. Nasa akin ang anak mo.
Chenchong, kapatid kita, bakit mo sinasaktan si Yao Yao? Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Ikaw lang mag-isa ang pumunta. Huwag kang magsama ng iba. Kung hindi, ang buhay ng anak mo. Gagalawin mo ba ang anak ko? Kahit isang daliri, subukan mo. Nako, takot ako. Siyage, kilalanin mo ang sitwasyon mo. Ngayon, ikaw ang kailangang lumapit para humingi sa akin. Basta sumunod ka lang, magiging maayos ang anak mo. Pupunta na ako ngayon. Amo, hindi ka pwedeng pumunta mag-isa. Malinaw na bitag ito. Alam ko. Sige ang tatay mo darating mamaya. Imposible. Dati pa niya kaming iniwan, kaming mag-ina, pinatay niya ang nanay ko. Ngayon, paano naman siya magmamalasakit sa akin? Wala ka talagang alam. Bobo, matagal mo nang nakilala ang tatay mo. Imposible. Ang mga taong nakilala ko ngayon, si Xia Guohao lang ang ninong ko. Anong ninong? Niloko ka niya. Si Xia Guohao ang tunay mong tatay. Xiao Ji. Hindi paano naman si Xia Guohao maging tatay ko. Ang tatay ko ay namatay noon. Ako at ang nanay ko pinanood namin ang pagpatay sa kanya. Hindi gagawin ng ninong ko ang ganyan. Ang ingay mo, tanga. Hindi ka naniniwala, di ba? Sige, tumawag ako kanina. Narinig mo naman. Pagdating niya, malalaman mo kung si Xiao Ji at si Xia Guohao ay iisa lang. Amo, Maghiwalay tayo sa dalawang grupo. Mauna akong pumasok para maakit ang atensyon ni Chenchong. Ikaw, dalhin ang iba sa likod ng bodega. Hintayin mo ang signal ko bago kumilos. Ang tagal na, hindi pa dumarating! Sabi ko na nga ba, hindi ako papansinin ng tunay kong tatay. Tumahimik ka, ang ingay mo, nakakainis. Hindi dumarating ang tatay mo. Ikaw ang maaapektuhan. Anong gusto mong gawin? Dahil ang bagal ng tatay mo. Bibilisan ko siya. Paano kung makita ng tatay mo na may nawawala sa katawan mo? Di ba mas mag-aalala siya? Pagputol ng isang daliri, 1 minuto ang bilis. Pagputol ng ilong, 10 minuto. Duklain ang isang mata, darating agad siyan, di ba? Ako, talagang inaabangan ko ang oras na magkita kayo ng tatay mo. Chenchong, tigil. Imposible ito. Talagang imposible ito. Tiyak na nagkamali ako ng kita. Bakit ang tagal mo, pinaghintay mo ako? Hindi man lang ako makatingin ng maayos sa sarili mong ama. Chenchong, itinuring kitang kapatid. Paano mo nagawang saktan ng anak ko? Kaysa sa boss, mas gusto kitang tawagin na Chow. Natutunan ko to sa iyo. Hindi ba ganyan mo rin pinagtaksilan si Mr. Jiang? Anong klaseng tao si Jiang Tianfan, alam mo. At alam mo rin kung anong klaseng tao ako. Kung wala ako, isa ka pa ring siga sa lansangan. Akala mo ba magpapasalamat ako sa iyo sa pagpapasama mo sa akin sa hirap at dukha nitong mga nakaraang taon? Kriminal man o legal, wala akong pakialam. Ang gusto ko lang ay yaman at karangyaan. Kung sino ang magbibigay sa akin ng yaman, iyon ang paglilingkuran ko. Sige, basta't pakawalan mo ang anak ko, ibibigay ko lahat ng gusto mo. Pakawalan ng anak mo? Pwede naman. Luhod ka muna at yumuko sa akin. Yumuko ka hanggang sa masiyahan ako. Luhod. Sino bang mag-aakala na ang isang siga mula noon, ngayon ay mapapaluhod ang isang tulad mong dakilang tao? Pakawalan mo ang anak ko. Anak? Hindi ba't inaanak at ninong ang tawagan ninyo? Ang inaanak ay walang dugong pagkakamag-anak. Bakit ka nagmamalasakit? Patayin ko siya. Di ba pwede kang kumuha ng bago? Bakit mo pa kailangang magkunwaring hindi alam? Alam ko. Pero hulaan mo kung bakit hindi iminulat ng anak mo ang mga mata. Ayaw ka lang niyang kilalanin. Yumuko ka hanggang sa masiyahan ako. Huwag.
Bakit ikaw? Bakit mo ako niloko? Ako, Ang totoo, iniwan ako ng tunay kong ama. At namatay na rin ang aking amain. Ang mundo ko ay siguyadong na lang. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pagmamahal ng pamilya na pinapangarap ko, na hindi na ako nag-iisa. Pero hindi ko inakala na ikaw pala ang taong pinakakinamumuhian ko sa buhay. pasensya na anak. Paulit-ulit mong sinasaktan ako. Dahil anak kita, kailangan ko bang tiisin lahat ito? Hindi anak, may dahilan ako. Huwag mo akong tawaging anak. Wala tayong relasyon. Magaling, Xiao, tingnan mo. Ang sarili mong anak ay hindi ka kilala. Ang bigo ng buhay mo. Chenxiong, pakawalan mo na ang anak ko. Hindi ka pa nagmano, bakit ko siya pakakawalan? Tigil, hindi kita tatay. Hindi mo na kailangang magmano para sa akin. Alam kong galit ka sa akin. Sa paningin mo, baka ako ay isang halimaw. Hindi ako maglakas loob na humingi ng tawad, pero ayaw kong makita na masaktan ka pa. Amo. Nakita mo ba, ipinagtanggol kita. Chenxiong, sapat na ba? Ikaw ang target ko mula pa. Bibigyan kita ng pagkakataong pumili. Kung magpapakamatay ka, pakakawalan ko ang anak mo. Kuya Xiao, alam kong hindi ka takot mamatay. Kaya kong mamatay. Pero gusto kong malaman ang dahilan. May gusto ka pa bang malaman? Para kanino ka ba talaga nagtatrabaho? Hindi naman si Jiang Qianfan napatay na, di ba? Siyempre hindi. Wala akong problema sabihin sa'yo. Ang amo ko ay ang nasa likod ni Mr. Jiang at isang taong may mataas na posisyon sa Malaya. Ano ba yung pinagsasabi niyo? Ikaw ang nag-utos sa kanya na dakpin. Ako at si nanay, di ba? Kung hindi paano siya nakapagtagal, sa tabi mo nang napakatagal. Hindi ganyan. Anak, nagkakamali ka. Hindi ko inaasahan na ipagkanulo niya ako. Pagtataksil, ang salitang yan na nanggaling sa bibig mo. Bakit ang sakit sa tenga? Masyado kitang pinagkatiwalaan. Kahit na magkasama tayong humarap sa panganib, hindi nito mababago na wala kang puso at sakim ka sa pera at babae. Huwag mong sabihin na napakabuti mo. Ginawa mo rin yun para sa karangyaan, kayamanan at mataas na posisyon. Ipagkanulo mo si Mr. Jiang na nagtiwala sa'yo at pinabayaan mo ang anak mo at asawa. Pareho lang tayo. Tama na. Alam mo na ang dapat mong malaman. Magpakamatay ka na. Matutuwa ang anak mo. Kayo sa kaliwat kanan maghiwalay kayo. Sige. Amo, kailangan mong manatiling kalmado. Huwag kang magpalinlang. Anong inaantay mo? Bilisan mo, wala akong pasensya. Anak ko, ang cute mo nung bata ka pa. Lagi kang nasa paligid ko. Tawag ka ng tawag ng tatay. Nang lumingon ako, ang laki mo na, ang bilis ng panahon. Sa loob ng maraming taon, marami kang pinagdaan ng hirap. Wala ako sa tabi mo at hindi ako nakatulong kahit kaunti. Hindi talaga ako isang mabuting ama. Kuya Kao, ang dami mong sinasabi. Hindi kanya tatawaging tatay. Huwag nang sayangin ang oras. Anak, kapag namatay na ako, alagaan mo ang sarili mo. Huwag basta-basta maniwala sa mga lalaki. Maghanap ka ng mapagkakatiwalaan, matibay at subok na. Asawang nagmamalasakit sa pamilya at mahal ka. Kahit sino, mas magiging mas karapat dapat kaysa sa iyo. Siya ay magiging mabuting asawa at ama. Wala kang dapat ipag-alala. Huwag kang magsalita ng mga pakitang taong salita. Ang mga sinasabi mo ay hindi mapagkakatiwalaan. Sige, saksakin mo na agad. Hindi ako naniniwalang handa kang mamatay para sa akin. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Wala ka talagang pakialam sa akin. Patutunayan ko sa iyo. Anak, sa susunod na buhay na tayo magkita. Luz de Leon, nandito na ako para samahan ka. Huwag. Bitawan mo ako. Amo, hindi ka maaaring mamatay. Kung mamatay ka, mahuhulog ka sa kanilang bitag. Basta't mabuhay ng maayos ang anak ko, ano naman ang kamatayan ko. Sigurado ka ba? Papakawalan ba nila ang anak mo? Galit na galit sila sa'yo. Kung mamatay ka, sino ang magproprotekta sa anak mo? Sino ang maghihiganti para kay ate? Kung mamatay ka, sila ay siguradong masisiyahan. Sigurado ka? Kung hindi ka magpapakamatay, papatayin ko ang anak mo. Sige, patayin mo na. Kahit nakadugo ko siya ngunit sa simula't wakas, hindi ko siya itinuring na tunay na ama. Hindi ko rin kailangan na siya ang mamatay para sa akin. Kung ganon, ihahatid na kita sa iyong ina.
Wag mo siyang saktan. Wala na akong pasensya, bilisan mo. Chenxiong, tigilan mo na yan ngayon. Pakawalan mo si Fang Fang, masisiguro kung hindi ka mamamatay. Sa puntong ito, imposible na para sa akin ang umatras ng buo. Ngayon, kailangan kong kumuha ng isa kuyakaw. Ito na ang huling beses na tatawagin kita, pumili ka na. 15 taon na ang nakaraan, pinili mo ang kayamanan at karangyaan at iniwan ang iyong asawa at anak. Ngayon, pipiliin mo bang mabuhay ka o pipiliin mong mabuhay ang anak mo? Gusto mo bang mag-guilty habang buhay? Bibigyan kita ng 3 bilang. 3. Chenxiong, kumalma ka kapag pinakawalan mo siya, masisiguro kung ang iyong kaligtasan. 2. Di wala akong kasalanan. Kasalanan ng tatay mo na hindi kanya iniligtas. Bibigyan kita ng madaling kamatayan. Hayaan mo akong mag-isa. Tiisin ang huling sakit. Tatay, wala akong utang sa'yo. Gawin na. Anak, okay ka na. Dapat pinatay ko na lang ang anak mo para habang buhay kang magdusa. Chenxiong, sabihin mo kung sino ang iyong amo. Wala kang pagkakataon. Binigyan ako ng amo ngayon ng lahat ng meron ako. Ang asawa at anak ko ay nasa ibang bansa. Maganda ang buhay nila. Hindi ko ipagkakanulo ang aking amo. Tingnan mo ang sarili mong tatay. Para sa katanyagan at pera, kaya niyang iwanan ang lahat. At hinihikayat mo pa akong ipagkanulo ang aking amo. Ang iniisip mo lang ay umangat at yumaman. Ha ha ha. Anak, talagang hindi ako yung uri ng tao na sinasabi niya may dahilan ako. Anong dahilan? Sabihin mo nga, sabihin mo. Sa pagkakataong ito, marami na ang naproseso New World Group, pero ang nasa likod ay nakatago pa rin. Malaki talaga ang kanyang kapangyarihan. Sa publiko, sasabihin ko na ito na ang katapusan, pero gusto kitang imbestigahan ng lihim. Maliban kay Zhao Lu at sa iyo, wala akong tiwala sa iba. Tandaan, huwag sasabihin kahit kanino. Malinaw ba? Itatalaga ko ang aking buhay kay Malaya. Fang Fang, maniwala ka sa amo namin, may tunay siyang dahilan at hindi niya maipaliwanag sa'yo. Ano bang hindi masabi? At anong dahilan para talikuran ako at ang nanay ko? Sabihin mo! Mula pa noong una, mahirap pagsabayin ang katapatan at pagmamahal sa pamilya. Hindi ko alam kung ano ka na ngayon na pagkakakilanlan. Pero alam kong napakagaling mo, may kapangyarihan at impluensya. Ito lahat ay ipinagpalit sa buhay ng nanay ko, tama ba? Hindi po totoo. Hindi ko kailanman naisip na ipagpalit ang pamilya para sa pera at katanyagan. Ang pinahahalagahan ko ay ang pamilya. Ang ganda-ganda ng sinasabi mo. Nung hawakan niya ako. Kung hindi dahil may sumagip sa akin, han ka bang mamatay para sa akin? Sa tingin ko, hindi. Dahil ikaw ay isang makasariling tao. Bakit mo ako pinagsaluhan ng saksak? Ikaw ang anak ko. Natural lang na protektahan ng tatay ang anak. Talaga namang ikaw ay isang makasariling tao. Bakit mo ako iniligtas? Fang Fang, Huwag kang magkamali. Bumalik lang ako para suklian ang pagliligtas mo. Hindi kita mapapatawad sa desisyong iwan kami ng nanay ko. Kapag gumaling ka na, mas mabuti nang huwag na tayong magkita. Alam mo ba kung gaano kahirap ang dinanas ng tatay mo para sa'yo? Nung ginawa niya iyon, mayroon siyang dahilan. Anong dahilan? Sabihin mo. Hindi ko maintindihan. Bakit hindi mo masabi? Ano ba talaga na karapat dapat mong isakripisyo ako at si nanay? O sadyang niloloko ninyo ako? Aalamin ko ito ng mag-isa. Amo, nitong mga nakaraang taon, ikaw ay hayagang naghahanap ng anak mo, ako naman ay lihim na naghahanap ng utak ng krimen. Para maging kampante ang utak ng krimen. Kung malaman ng utak ng krimen na nag-iimbestiga pa tayo, siguradong magiging desperado siya at magkakagulo. Sa oras na iyon, hindi lang ang anak mo, kundi ang buong Malaya ay malalagay sa panganib.
Naiintindihan ko, kaya hindi ko masabi sa anak ko kapag sinabi ko mapapahamak siya. Ikaw na ang mag-imbestiga kay Chenxiong. Siya ang susi upang mahanap ang utak ng krimen. Sige. Kailan kaya kami ng anak ko makapagkita bilang mag-ama? Nabigo si Wang Ye Chenxiong. Bago siya mahuli, sinaksak niya si Xiaoguohao. Wala pang senyales ng pagtataksil. Nahuli siya ng mga tao ng dakilang templo ng dragon. Maaga o huli, ipagkakanulo niya ako. Buti na lang ang kanyang asawa at ang kanyang anak ay nasa akin. Kailangan na tayong sumugod. Isang Chenxiong lang ay hindi sapat para pabagsakin si Wang Ye. Tungkol naman kay Xiaoguohao ngayon, ano ang relasyon niya sa kanyang anak na babae? Si Xiaoguohao ay laging naaalala ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi siya naglakas loob na magsabi ng kahit ano sa kanyang anak. Ang kanyang anak ay may galit kay Xiaoguohao. Dahil sa pera at kapangyarihan, pinatay niya ang kanyang ina. Napakasama ng kanilang relasyon. Kawili-wili. Ano ang mayroon ng kanyang anak? Maaaring gamitin ang kanyang mga koneksyon. Gagawin kong magkaaway ang ama at anak. Ang kanyang anak ay may dating nobyo na si Gu Yadong at may isang mortal na kaaway na si Jiang Xiuya. Siya ay anak ng leader ng gang sa lungsod ng ilog. Dinala ko silang lahat. Karapat dapat kang naging tapat sa akin sa mahabang panahon. Dalhin ninyo ang dalawang tao dito. Nakita mo si Wang Ye, lumuhod ka. Wang Ye, kami ay mga pulubi sa kalsada. Hinahanap ninyo kaming dalawa. Ano ang kailangan ninyo? Gusto nyong umangat? Gusto po. Wang Ye Pakisuyo, bigyan niyo kami ng pagkakataon. Kayo dalawa gamitin ninyo ito para pag-awayin ng ama at anak. Dalhin ninyo si Xiao Fangfang sa akin. Papayagan ko kayong umangat. Salamat Wang Ye. Tiyak na magagawa namin ang misyon. Gobernador General Xiao, maaari bang makipag-usap sandali? Ano ang gusto mong pag-usapan? Kung tungkol sa mga nangyari nun, wala akong masasabi. Bakit gusto ko lang malaman ang totoo? Bakit kayo hindi ninyo masabi sa akin? Kung sasabihin ko sa'yo ngayon, walang mabuti para sa'yo. Masasaktan ka lang. Payo ko, huwag ka nang mag-imbestiga pa. Kung gayon, anong klaseng tao siya? Bayani! Bayani na nagprotekta sa milyon-milyon. Ang milyon-milyong iyon ay hindi kasama. Ako at ang aking ina, tama ba? Sa huli, biktima pa rin kami. Iyon ay isang sapilitang hakbang. Kung hindi nagtaksil si Chenxiong noon, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Kailangan mong intindihin ang iyong ama. Siya rin ay nahihirapan. Pero... Sige na, tayo ko, maglaan ka ng oras na samahan ng iyong ama. Baka wala nang pagkakataon sa hinaharap. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig sabihin ng wala ng pagkakataon? Talagang hindi ko inaasahan ang ninong na dumipensa sa'yo. Ay talagang iyong tunay na ama. Nagtataka ako, ikaw isang ulila na walang may gusto. Bakit biglang may lalabas na napakabait sa iyo? Isang ama na ginamit kayo ng iyong ina para sa kanyang katanyagan at kayamanan at tinanggap mo pa siya. Anong sinabi mo? Anong sinabi mo? Sa tingin mo, ang kanyang kapangyarihan ngayon at kasikatan, saan galing? Ang gobernador general ay sunod-sunuran sa kanya. Ikaw at ang iyong ina ay isang piraso lang ng isinasakripisyong pyesa. Sa tingin mo maniniwala ako sa sinasabi mo? Hindi mo kailangang maniwala sa amin, ngunit ang nasa likod namin, ang kanyang salita ay tiyak na mapagkakatiwalaan. Kahit anong sabihin ninyo, hindi ako maniniwala. Kay Chenxiong, tiyak na may katotohanan ang hinahanap ko. Bakit kayo sumusunod sa akin? Naawa kami sa'yo. Ayaw naming maloko ka ng tatay mo. Hinahanap mo si Chenxiong, tama? Paano mo nalaman? Sinabi ko na, ang nasa likod ko ay alam ang lahat. Matutulungan kitang mahanap si Chenxiong. Kung gusto mong mahanap si Chenxiong, sumama ka sa akin. Nasa loob si Chenxiong. Paano tayo papasok? Hindi mo kami pinaniniwalaan. Hindi na kami papasok.
Nung araw, ako mismo ang kumuha sa iyo at sa nanay mo. Lumapit ka sa akin para sa sagot na ito. Sa mga taong kilala ko, ikaw lang ang makapagsasabi sa akin ng sagot. Alam mo ang mga pangyayari noon, lahat ng detalye. Alam mo na ang lahat, di ba? Takbo! Isang makasarili na nagsakripisyo ng kanyang asawa at anak na babae para umangat? Bakit niya iniligtas ang buhay ko? Dahil magaling siyang magpanggap at manlinlang. Yung insidente noon at ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi mapaghihiwalay. Ano? Anong pagkakakilanlan? Siya ay mula sa dakilang templo ng dragon. Chenxiong, umayos ka. Bakit mo ako hinaharang sa pag-alam ng katotohanan? Wala akong pakialam sa buhay o kamatayan mo pero ayaw ko na sa pinaka-kritikal na sandali. Naapektuhan mo ang amo. Bakit habang papalapit ako sa katotohanan, lalo kayong natatakot? Ano ang kinakatakutan ninyo? Kung ayaw mong kilalanin ng amo, umalis ka na dito, maghanap ka ng sarili mong lugar at mamuhay ng maayos. Kulang na lang ng kaunti. Kung hindi mo pa nakukuha ang gusto mo, maaari kitang dalhin upang makilala ang malaking tao sa likod ko. Dalhin mo ako sa kanya. Chenxiong, nakapagdesisyon ka na ba? Sabihin mo sa akin sino ang iyong amo. Akala mo ba ay magtatraidor ako sa aking amo? Sino mo yun sa aking mga kamay ka? Kahit hindi kita patayin, hindi ka rin papatawarin ng iyong amo. Paghihiwalay ay walang epekto sa akin. Ang iyong asawa at anak na lalaki ay ang ginagamit ng iyong amo para kontrolin ka. Ang aking asawa at anak na lalaki ay nasa labas, nag-e-enjoy sa magandang buhay. Lahat iyon ay inayos ng aking amo para sa akin. Ang amo ko ay hindi gaya ng iniisip ninyo. Darating siya para iligtas ako. Matigas ang ulo, ipapakita ko sa iyo ang isang bagay. Nahanap ko na. Ang nawawalang mastermind sa listahan ng New World Group noong panahong iyon ay ang prinsipe ng kanluran. Ano? Prinsipe ng kanluran pala. Sabi ko, kahit anong gawin kong pag-iimbestiga, may hadlang ako. Nawawala ang lahat ng bakas. Hindi ko inaasahan na ito ay ang makapangyarihang prinsipe ng kanluran. Si Fang Fang ay nahanap din ang tungkol kay Chenxiong. Pinaghihinalaan ko na may isang tao sinasadya na ginabayan si Fang Fang. Kung iyon ay ang prinsipe ng kanluran, ngayon ay delikado na si Fang Fang. Ma'am, dinala ko na siya sa'yo. Sino ka? Fang Fang, bantayan mo ang iyong ugali. Siya ay mula sa Malaya, prinsipe ng kanluran, Wu Jingqi. Ano, prinsipe ng kanluran? Wala yon. Alam kong ngayon ay hindi maganda ang pakiramdam mo. Mayroon ka bang mga tanong? Pwede mong itanong lahat sa akin. Sasabihin ko ang lahat ng alam ko at hindi ko itatago ang anuman. Ano ba talaga ang pagkatao ng aking ama? Amo, ito ang prinsipe ng kanluran na pribadong bahay sa lungsod ng Ilog. Kung papasok tayo ng walang pahintulot, natatakot ako na gagamitin iyon ng prinsipe ng kanluran upang umatake at malamang may tambangan sa loob. Hintayin ba natin ang aking mga tao bago kumilos? Dito ka lang maghintay, pasok muna ako. Punong tagapamahala ng dakilang templo ng Dragon ng Malaya. Ang dakilang templo ng Dragon ng Malaya ay direktang ahensya ng Reyna. Ang ginagawa nito ay bantayan ang mga opisyal at suriin ang mga hatol. Kung gayon ang mga nangyari noon, ano ba talaga ang totoo?
Para umangat at yumaman, kasama ang New World Group, isang lihim na organisasyon, sila ay nagtulungan. Ipinagbili niya ang kanyang mga kasamahan. Isinakripisyo ang kanyang asawa at anak. Ito ang dahilan kung bakit hindi niya masabi sa'yo. Sino ang magsasabi sa kanyang anak na babae? Na siya ay isang magnanakaw ng bansa? Gamit ang kanyang asawa at anak, ipinagpalit niya ang mga ito para sa katanyagan at pera. Siya ay isang taong walang kwenta. Anak, okay ka lang ba? Ikaw ang pumatay sa aking ina. Anak. Anong sinasabi mo? Narinig ko kay prinsipe ng kanluran. Nung araw para sa sarili mo lang ang pag-unlad, kinuha mo ang gamit ni Jiang Qianfan, isinakripisyo mo ang buhay namin ng nanay, di ba? O dapat ba kitang tawaging punong tagapamahala ng Dragon Hall? Hindi ganoon. Anak, huwag mong pakinggan ang kanyang kalokohan. Hindi ko siya pinapakinggan. Pakikinggan ba kita? Pwede naman akong makinig sa'yo kung may ebidensya kang maipapakita. Kung ilalantad ko ngayon ang ebidensya laban kay Wu Jinkui, magdudulot lang iyon ng alarma. Wu Jinkui, napakasamang pakana mo. Anak, sumama ka sa akin. Sasabihin ko ang totoo ng detalyado sa'yo. Hindi na kailangan. Ito ang pinakamagaling na mga mandirigmang dragon na tigre ng Malaya. Ayaw kang makita ng anak mo ngayon. Pansamantala, ako muna ang mag-aalaga sa kanya. Anak. Huwag kang mag-alala. Ako ang mag-iimbestiga. Fang, gusto mo bang ipaghiganti ang iyong ina? Pwede kitang gawing tagapagpatupad. Upang patayin ang salarin na pumatay sa iyong ina. Amo, nahuli si Zhao Lu. Si Wu Jinkui ito, sobrang ingat niya. Ang taong ito ay pangalawa lamang kay Reyna ng Malaya at siya ang nasa itaas ng lahat. Hindi madali ang kalabanin siya, Zhao Lu. Sabihin niyo po. Magpadala ng tao para sundan si Wu Jinkui. Tingnan kung ano pa ang kanyang mga gagawin. Opo. Pagpupugay kay Reyna. Huwag na! Reyna, nais ko pong itanong. 15 taon na ang nakalipas, ang punong tagapamahala ng Dragon Hall na si Chao Ji ay sumubaybay kay Jiang Qianfan upang alamin ang tungkol sa New World Group, ang listahan ng mga mastermind. May progreso ba? Wala pa. Kung gayon, may isa pa akong katanungan. Si Cao Ji ay tumagal lamang ng ilang buwan noon para makuha ang listahan. Ngunit nang kailanganin ng alamin ang pagkakakilanlan ng mastermind ay umabot ng 15 taon. Hindi ba ito kakaiba? Ang ibig mong sabihin ay Prinsipe ng kanluran, magsalita kayo ng tuwiran. Reyna, naglakas loob ako na akusahan si Chao Ji, ang punong tagapamahala ng Dragon Hall. Pagkatapos ng 3 araw, magsagawa ng isang pagsisiyasat at paglilitis kay Chao Ji. Ito? Sigurado ka ba? Gagawin kong garantiya ang aking posisyon bilang prinsipe ng kanluran. Tiyak na magtatagumpay ito. Ang espada mo. Hindi nito mapapatay si Xiao Guohao. Hindi pa rin ako makapaniwala. Kung siya talaga ay ganitong uri ng tao, bakit niya ako sasaluhin ng saksak? Anong ginagawa mo? Ginagawa ko ito para disiplinahin ka alang-alang sa nanay mo. Papalampasin na lang. Ang pumatay sa nanay mo, ang nanay mo sa ilalim ng lupa, makakapikit ba siya ng payapa? Tatay, iligtas mo kami ng nanay ko.
batang walang muwang. Isipin mo ang kanyang katayuan, punong tagapamahala ng Dragon Hall. Iyan ay paglalaro ng isipan sa iba, makipaglaban sa kapangyarihan at pakana, makakadaya ng tao hanggang mamatay. Saka mo mapapanatili ang posisyon, siya ay nag-aarte lang. Ang pagkamatay ng iyong ina ang nagdulot sa kanya ng ang tiwala at pagpapahalaga ng reyna. Ang iyong pagkamatay, maaari ring magbigay sa kanya ng promosyon at karangalan. Ganoon pala. Hindi ko inaasahan na ako ay lolokohin ng sarili kong ama ng 2 beses. Ang may kasalanan ay siya, hindi ikaw. Kaya, pagkatapos mailabas ang hatol kay Shaguhao, pumunta ka sa akin maging ampon na anak na babae. Kumusta? May balita na ba? Natunton ng aming mga tao si Wu Jingqi na nakipagkita sa Reyna. Kagagaling lang ng Reyna na magpadala ng tao para ipaalam. Pagkalipas ng 2 araw, tatawagin ka sa Dragon Hall para pag-usapan ang mga bagay. Ito ay isang piging na may patibong. Wu Jingqi, gago ka. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras, Luz. 15 taon na ang nakalipas. Pagod ka ba? 15 taon. Ang tagal na pala. Ngunit nitong 15 taon, wala akong kahit isang araw. Na hindi ko gustong patayin ka. Bakit kailangan, Luz? Dito ka na lang maging panatag, maging isang ibon sa hawla. Hindi ka mawawala ng pagkain at inumin. Gusto ko ang anak ko. Ang asawa ko. Gusto ko ang aking tahanan. Sasabihin ko sana sa iyo ang magandang balitang ito. Natagpuan ko silang dalawa. Tiyu, natapos ko na ang pag-iensayo ng espada. Tiyu, Nasaan na sila ngayon? Ang anak mong babae. Nasa bahay ko lang siya. Sasabihin ko rin sa iyo ang isang magandang balita. Pagkalipas ng 2 araw, ang anak mong babae ay papatayin ng sarili niyang kamay, si Chowji. Hindi. Hindi. Putito Wu. Paano ka napunta rito? Tapos na akong mag-ensayo ng espada, hinahanap ko po kayo. Sige. Subukan ko ang pinag-aralan mo. Tito Wu, anong nasa loob niyan? Bodega, wala lang halaga. May mga pako at iba pa dito. Hindi ligtas. Tara na. Pwede. Pagkalipas ng 2 araw, ikaw ang magiging tagapagbitay. Maghihiganti para sa iyong ina. Kahit gusto ng prinsipe ng kanluran na litisin ka ng Reyna, nasa atin si Chenxiong, hindi siya makakatanggi. Mapanlin lang ang prinsipe ng kanluran. Huwag nating maliitin ang kalaban. Naintindihan, kaya sa pagkakataong ito, hatiin natin ang sasakyan sa 2 para maiwasan ang pag-atake ni Wu Jingqi. Gabi na, alis na tayo. Hoy, saan na kayo? Masama po, amo, ang aming sasakyan inatake ng prinsipe ng kanluran. Ang mga tauhan ng prinsipe ng kanluran gusto nilang kunin si Chenxiong. Kami naman ay kayang humarap pero kailangan ng mas mahaba pang oras bago makarating.
punong tagapamahala ng Dragon Hall. Ang Reyna ay naghihintay sa inyo sa loob. Huwag hayaang maghintay ng matagal ang Reyna. Kayo ay magmadali. Papasok muna ako. Tingnan kung ano ang kayang gawin ni Wu Jinkui, ano ang kanyang mga paraan. Amo mag-ingat. Reyna, ano ang ibig sabihin nito? Para sa kaligtasan ng Reyna punong tagapamahala, isuot na lang ninyo ito. Kung walang problema ay tatanggalin din. Oo, Qiaoji. Sa palagay mo ba ang Reyna ay matanda at mahina na ang isip? Hindi mo man lang makita kung sino ang tapat at sino ang taksil. Hindi mo ba makilala? Sige. Kahit anong sabihin ng iba, naniniwala ako sa Reyna na bibigyan ako ng katarungan. Ako, si Prinsipe ng Kanluran, Wu Jinkui, ay formal na nag-aakusa kay Qiaoji, ang punong tagapamahala ng Dragon Hall, ng pagpapabaya sa tungkulin pagnanakaw sa sariling pangangalaga, pagnanakaw ng pambansang kayamanan, at iba pang kasalanan. Qiaoji, aaminin mo ba ang iyong kasalanan? Hindi. May ebidensya ka ba? Ebidensya. Sa loob ng 15 taon, hindi ka pumunta sa Dragon Hall upang utusan ang iyong mga tauhan na imbestigahan ang misyong ibinigay sa iyo ng Reyna. Hindi ba ito totoo? Ang bagay na ito ay napakahalaga. Ang nasa likod ay masyadong malalim ang pagkakatago. Kailangan kong pumunta sa mga tao, isa-isang imbestigahan. Hindi ito ang aking kasalanan. Hanggang kamatayan ay matigas pa rin ang ulo. Eh ano naman ang ebidensya mo? Na makakapagpatunay ng iyong kawalang sala, papunta na. Talagang hindi ka iiyak hanggang hindi mo nakikita ang kabaong. Hindi ka nagsasabi ng totoo sa harap ng iba. Sige. Pero sa harap ng iyong anak na babae. Anak na babae? Anak. Hindi ka ba ginawa ng masama ni Wu Jinkui? Qiaoji, ang sakit ng sinabi mo. Ako, ang prinsipe ng kanluran. Bakit ko naman gagawin iyon sa isang maliit na batang babae? Qiaoji, alam mo ba kung sino ang magpapatupad ng parusa sa iyo ngayon? Anak, itong espada. Makikinig ka ba sa mga kalokohan ng taong iyon at sasaktan ng sarili mong ama? Gusto kitang paniwalaan pero paulit-ulit mo akong dinadaya. Paano kita mapapaniwalaan? Mahal kong anak, ngayon sasabihin ko sa iyo ang totoo. 15 taon na ang nakalipas, nag-imbestiga ako sa utak ng New World Group at nagtrabaho bilang espiya sa tabi ni Jiang Qianfan para mahanap ang tunay na mastermind na si Prinsipe ng Kanluran, Wu Jinkui. Dati, wala akong ebidensya para kasuhan siya kaya hindi ako nagsalita. Pero ngayon, mayroon na ako, maaari ko na siyang kasuhan. Xia Guhao, ngayong nahuli ka sa iyong sariling kasalanan, nagpaparatang ka na. Alam kong may alitan tayo, pero ang ganitong walang basehang paratang ay magpapawala lamang ng tiwala at pasensya ng Reyna sa iyo. Itong punong tagapamahala ng Dragon Hall sa harap ng Prinsipe ng Kanluran, wala rin naman, hindi magtatagal. Sasampahan ng kaso ng Reyna si Qiaoji at wala nang makakatalo sa Prinsipe ng Kanluran sa Malaya. Qiaoji, binigyan ka ng Reyna ng pagkakataon, ikaw mismo ang hindi nakinabang. Xiao Fangfang. Panahon na para ipaghiganti ang iyong ina. Anak, ikaw. Luz de Leon, ano to? Ito ay... Luz de Leon, nabaliw ka na ba? Lumalabas kang walang galang sa prinsipe ng kanluran? Hindi ba dati kang nagtatapat sa prinsipe? Paano ngayon bigla kang... Nagtatapat? Akala nyo ba madali akong lokohin? Ano na naman ito? Naguulat po, Reyna. Si Prinsipe ng Kanluran na si Wu Jinkui ay sobrang masama. Ninakaw ang pambansang kayamanan at sinisi si punong tagapamahala ng Dragon Hall na si Qiaoji. Para takutin si Qiaoji, kinidnap niya ako at ang aking ina. Dahil dito, ako at ang aking mga magulang nagkahiwalay ng 15 taon. Walang katotohanan yan. Anong sinisi? Lahat ng kidnapping ay kasinungalingan. Hayaan mo siyang magsalita. Kamakailan lang, nakasama ko muli ang aking ama na si Qiaoji. Sinubukan ni Prinsipe ng Kanluran na lokohin ako. Sinasabi na ang aking ama ay ang pumatay sa aking ina. Gusto niyang mag-away kami ng aking ama. Nagkunwari akong sumunod para makapunta sa tabi ni Prinsipe ng Kanluran at mangolekta ng ebidensya para mapatunayang inosente ang aking ama. Reyna, mangyaring bigyan kami ng katarungan. Huwag kang mag-alala. Ako ang mag-iimbestiga. Luz de Leon, naglakas loob kang lokohin ako. Ang dami mong sinabi, wala pa ring ebidensya. Gusto mo lang ibintang sa prinsipe. Bintang? Reyna?
Ang aking ina na si Luz de Leon ay nasa loob ng West King Mansion sa ilalim ng lupa na bilangguan. Mangyaring magpadala ng tao para siyasatin. Malalaman ninyo kung ang sinasabi ko ay totoo o hindi. Paano hahanapin itong si Xiao Fangfang? Makita kung nasaan si Luz de Leon. Ito. Ako. Hindi ko rin alam. Huwag silang hayaan. Mahanap si Luz de Leon. Anak, sabihin mo, ang nanay mo, si Luz de Leon ay buhay pa. Wu Jingqi, ano na naman ang gusto mong gawin? Hindi magtatagumpay ang iyong masamang balak. Kilala ko sina Chaoji at Yao Yao. Hindi sila mag-aawayan, Chaoji. Yao Yao. Kilala mo, sina Chaoji at Chao Shuyao. Mukha kang tulad ng dati kong sarili nung bata pa ako. Ikaw ba ay Yao Yao? Ikaw si Mami. Ang laki mo na, oo nga. 15 taon na ang lumipas, ma. Ikaw nga talaga. Miss na miss kita. Miss ka rin ni Mami. Akala namin, pinatay ka na. Noong panahon na iyon, hinadlangan ko si Jiang Tianfan para makatakas ka agad. Akala ko rin mamamatay na ako doon, pero hindi ko inaasahan na si Wu Jingqi ang tumawag kay Jiang Tianfan. At ikinulong ako. May ginawa ba siya sa'yo? Wala naman akong problema. Ang tatay mo ay naging undercover sa tabi ni Jiang Tianfan noon para mahanap ang utak sa likod ng pagnanakaw ng selyo ng estado na si Wu Jingqi. Para harapin ang tatay mo, si Wu Jingqi ay may nakatagong plano, ginawa akong bihag para takutin ang tatay mo. Talaga palang si Wu Jingqi ay niloloko lang ako. Anak, kahit anong sabihin ng taong iyon, huwag kang maniwala. Ayos lang yan, mailalabas kita ngayon. Anak, huwag ka munang magmadali. Sa West King Mansion. Punong-puno ng mga espiya kahit palayain mo ako ngayon. Hindi tayo makakatakas ng mag-ina. Ano ang gagawin natin? Hanapin ang tatay mo, ipaliwanag niya sa Reyna ang sitwasyon at magpadala ng mga tao dito para hindi ka mapahamak at makapaglilinis din ng pangalan ng tatay mo. Pero ikaw, 15 taon na akong nakakulong, ilang araw pa ay walang problema. Umalis ka na ngayon. Kung mahuli ka ng mga tao sa mansion, wala ka ng pagkakataon. Huwag kang mag-alala, ilalabas ka namin ni Itay. Prinsipe ng kanluran. Totoo po yan. Reyna, totoo po. Para maiwasan na ang prinsipe ng kanluran ay magpadala ng mensahe habang may kaguluhan at patayin ng mga saksi, pakitutol ninyo sila at magpadala ng tao para hanapin. Reyna, buong buhay ko ay tapat at nagmamahal sa bayan. Hindi ako kailanman gumawa ng masama sa inyo o sa malaya. Ito ay pawang gawa-gawa lamang ng mag-amang yon na nagkakalat ng kasinungalingan. Walang katotohanan. Reyna, kung totoo o hindi malalaman ninyo sa investigasyon. Kalokohan. Ang aking West King Mansion kung dahil sa bintang ng isang babae ay hahalongkatin ng basta-basta, saan ilalagay ang dangal ng malaya? Kung walang ebidensya, bakit ninyo hahalongkatin ang West King Mansion ko? May ebidensya naman. Reyna, ang aking tauhan na si Chen Xiong ay sinuhulan ng prinsipe ng kanluran upang lihim na magplano at hadlangan ang aking investigasyon sa New World Group tungkol sa utak ng krimen. Kung darating si Chen Xiong, malalaman ang katotohanan. Kung hindi makarating si Chen Xiong ngayon at inaakusahan mo ako, anong parusa ang dapat sa prinsipe ng kanluran ng Malaya? Tama, ang prinsipe ng kanluran para sa Malaya ay nagpapagod at nagtitiis sa lahat ng kanyang ginagawa ay upang mabawasan ang pasanin ng Reyna. Kung siya ay basta-bastang inaakusahan, hindi ba masisira ang loob ng mga tapat na tagapaglingkod ng Malaya? Tama, Reyna, mula pagkabata ay sumusunod na ako sa prinsipe ng kanluran at naging katiwala sa West King Mansion sa loob ng 40 taon. Kung anong uri ng tao ang prinsipe, walang nakakaalam ng higit sa akin. Paano papayagan ng isang taong tulad nito na walang habas na siraan ng prinsipe? Reyna? Kung hindi makarating si Chen Xiong ngayon, hindi ba mapapatunayan na ang punong tagapamahala ng Dragon Hall ay nanira sa isang tapat na lingkod ng Malaya, ang prinsipe ng kanluran? Reyna, kayo po ay dapat gumawa ng katarungan para sa akin. Bakit kayo sigurado na hindi makarating si Chen Xiong? Ibig bang sabihin ay may paraan kayo upang hindi siya makarating? Hindi ako makikipagtalo sa inyo. Mangyaring Reyna, bigyan ninyo ako ng hustisya. Kung ako ay naparatangan, anong parusa dapat sa punong tagapamahala ng Dragon Hall na ang ambisyon ay lumampas sa kanyang katungkulan? Natatakot ba ang Reyna sa punong tagapamahala ng Dragon Hall? Reyna, kung hindi makarating si Chen Xiong ngayon, handang akong magpakamatay bilang paghingi ng tawad. Dumating na ang saksi na si Chen Xiong.
Zhao Lu ng dakilang templo ng dragon bumati kay Reyna. Ang kriminal na si Chen Xiong ay yumukod kay Reyna. Tumayo kayo. Kumusta? Hindi lang iisa ang mga tambangan. Buti na lang ang mga miyembro ng ating dakilang templo ng dragon ay sinanay ninyo, pinuno. Bawat isa ay kaya manlaban sa daang tao, kaya nakaligtas kami sa napakahirap na sitwasyon. Ako ay naging spy para sa iyo ng mahigit 10 taon. Ilang beses kitang binigyan ng mahalagang impormasyon upang iligtas ka, ngunit ikaw ay gumanti ng kasamaan. Gusto mo akong patayin. Wu Jingqi, ano pang masasabi mo? Ang saksi na si Chen Xiong ay nakatayo sa harap mo. Ano pa ang gusto mong ipaliwanag? Prinsipe, hayaan mo akong patayin si Chen Xiong kung magtagumpay walang ebidensya. Sina Zhao Lu at Xia Guhao ay nasa tabi mo, walang pagkakataon. Huwag kumilos ng padalos-dalos. Wu Jingqi, ano ba talaga ang nangyayari? Batay lang sa salita ng isang walang katuturang tao, gagawin akong nagkakasala sa Malaya na ang tapat na prinsipe ng kanluran. Reyna, hindi ba sa tingin mo masyadong padalos-dalos? Chen Xiong, mayroon ka bang ebidensya ng pakikipag-ugnayan kay prinsipe ng kanluran? Meron. Noong unang panahon, ang aking anak ay nagkasakit ng malubha. Si Wu Jingqi ay nagbigay sa aking anak ng isang napakahalagang perlas ng gabi. Sinasabing regalo ito ng Reyna. Totoo yon, kunin mo ang perlas ng gabi at ipakita. Ang aking anak ay nasa ibang bansa pa. Ang aming dakilang templo ng dragon ay dinala na ang asawa ni Chen Xiong at anak pabalik sa bansa. Ngunit may 3 araw pa bago sila dumating. Sa madaling salita, lahat ay isang panig na salita. Ang Reyna ay abala sa maraming bagay. Walang oras para sa inyong kalokohan. Walang ebidensya. Paninirang puri ang ginagawa mo. Dapat mong magpakamatay at humingi ng tawad. Meron pang ebidensya. Anong ebidensya ang sinasabi mo? Ang asawa ni Kuya Kao, si Luz de Leon, ay nasa West King Mansion palagi. Tama, ang aking ina ay nasa bahay ni Wu Jingqi. Kung papayagan ng Reyna ang tatay ko na pumunta sa bahay, maghanap lamang at malalaman. Sa likod bahay ng West King Mansion, may basement. Nandoon si Ate Luz de Leon. Hinihiling ko sa Reyna na payagan akong magsagawa ng paghahanap. Ang aking ingranding West King Mansion, hahayaan ko bang halughugin ninyo ito? Kung isa lang ang nagsabi, maaaring hindi totoo. Ngayon 2 na, may duda pa ba? Wu Jingqi, mayroon ka bang tinatago? Ako, tapat ako sa Malaya, wala akong tinatago. Mga tauhan, tanggalin ang kadena ng Panginoon ng templo. Ikaw at ang iyong anak na babae, pumunta kayo sa West King Mansion at hanapin. Opo. Humanap ng pagkakataon na patayin sila. Opo. Diyos ko, nakikiusap ako sa inyo. Sana silang mag-ama ay ligtas na mabuhay. Nanay. Mahal. Luz, pinagdaanan mo ang maraming paghihirap. Yaw, mahal, alam ko na kayo ay hindi mag-aaway. 15 taon na, tayong 3 ng pamilya sa wakas ay nagkita-kita na. Kung gusto mong makipaglaban sa ating prinsipe ng kanluran, sa susunod na buhay ka na. Hindi ko inaasahan na magkakasama kaming pamilya pero mamamatay dito. Nanay, sa buong buhay ko makita pa kita at si Chaoji, masaya na ako. Tatay, noon pa man mali pala ang akala ko sa'yo. Pasensya na. Ako ang dapat humingi ng tawad. Hindi ko hahayaang mamatay tayo rito. Ang kasanayang ito ay hindi ko ginamit sa loob ng mahigit 10 taon. Hindi ko alam kung kalawangin pa ba ito. Tara na. Bakit hindi pa sila bumabalik? Hindi ko inaasahan na maloloko ako ng isang batang babae. Talagang anak na babae nga ng punong tagapamahala ng Dragon Hall. Muntik na akong tuluyang matalo. Ngayong patay na ang punong tagapamahala ng Dragon Hall, Reyna, sa iyong mga kamay, wala nang makakapigil sa akin. Ang palad ay umiikot, ang emperador ay dumating sa aking tahanan. Gusto mo bang mag-alsa? Ngayon, ang buong pamahalaan at lipunan ay nasa akin na. Sumuko ka na at ibigay ang trono, hahayaan kitang mamatay ng buo ang katawan. Sa panahong ito, kung maninindigan, sa tabi ni Wu Jingqi, ako man ay maaaring maging prinsipe. Prinsipe, papatayin ko ang Reyna para sa iyo. Itatag kita bilang bagong Reyna. Sige, gawin na. Prinsipe ng kanluran na si Wu Jingqi ay nagbabalak mag-alsa. May matibay na ebidensya. Patayin ng walang awa.